tulad nga po ng parati natin sinasabi, kung programa po ng service contracting program, ito po yung sinasabi natin for sustainability. Ito po ay mas konkretong aksyon na tumutugon sa problema natin ngayon. Masisigurado po natin ang mga drivers, operators na kasama dito sa debt service contracting program ay magkakaroon talaga sila ng kita araw-araw. Hindi lang pong sigurado na may kita sila, pero stable din yung income na makukuha nila araw-araw. Pagdating naman po sa ating mga pasahero, mga commuters, kaya nga po parating pinapalala ng Pangulo na kailangan din natin silang tulungan, mas mabilis po ang kanilang biyahe pagpasok at pauwi. At meron sigurado silang masasakyan at pampublikong sasakyan. Again, we're saving time, we're saving expenses for them. Kung mas maikli ang pila, hindi po masasayang kanilang oras. At higit sa lahat, nagbibigay din po tayo ng discount sa kanilang pamasahe. Next slide. So in summary po, pagdating sa ating service contracting program para sa ating mga driver, operators, ang kanilang kabayaran, yung sinasabi natin financial support is from 30 pesos to 100 pesos per kilometer. Depende po ito kapag traditional jeepney, modern jeepney, hanggang pagdating sa mga buses natin. Para sa ating commuter naman, 20% fare discount po. This is just to show you kung ano na po yung mga initiative ginawa ng Department of Transportation kasama ng aming mga attached agencies. Ayon na rin sa kautusan ng Pangulo. Right now, ongoing yung ating fuel subsidy program, yung 2.5 billion namin. I think this week, ang disbursement po namin ay papalo na ng 1.5 billion o mas mataas pa. Meron na rin po tayong toll discount program. Patuloy pa rin po yung 50% discount po natin pagdating sa ating riles. Yung libreng sakay program pala po, pagdating sa ating mga government assets, tuloy pa rin po yan. It will complement our net service contracting program. Hindi po natin i-intro yan. Again, the libreng sakay is for the government assets. Meron na rin po tayong reduced airport fees and charges for ka-operated airports. Itong piso Roro terminal fee, I think this is April 10. Ngayon po, magsisimula na rin po yan, April 10. And again, yung para sa ating maritime sector, yung fuel availability for vessels. So, idadagdag natin po natin ngayon yung net service contracting program. Para sa ating service contracting program naman po, tayo po ay humingi rin ng karagdagang budget sa ating Pangulo para mas mapalawig pa natin ang application nito, mas mapahaba pa natin. Next. Anyway, simple lang naman po ang sinabi sa atin ng Pangulo nung nagpulong kami tungkol dito. Sabi niya nga po na the world may set the price of oil, but it is our job to keep the daily lives moving for our Filipino commuters. So maraming salamat po. Handa po kami sumagot po. We now open your questions. Go ahead. So yung 1 billion na budget, how long is it gonna last? Kaya namin ng 2 linggo, to be honest, kasi nationwide po. Pero kaya na, sinusubukan pa namin pahabain hanggang 3 linggo. Pero baka mahirapan po kami kasi sabay-sabay na rin po namin i-roll out kahit papaano. Dati-dati po ang usapan namin, sisimulan namin sa EDSA busway sa April 15. Pero pinabuti na rin po namin yung mga ibang ruta tulad ng mga Commonwealth, yung mga sinasabi nating major thoroughfares o major artery that will lead to our mass transit. Isasabay na rin po natin ang roll out. Ang kailangan lang po namin ayusin ngayon, yung sa GPS. Yung mga may GPS na po dati, mas madali po na makasama sila. Ngayon po yung walang GPS at gusto din namin kasama sila sa programa. Ang inaayos po namin ngayon yung personnel to monitor them, yung manual monitoring. So yun po yung inaayos namin. Again,
the 1 billion, o sabihin natin 800 million pala. Kasi yung 200 million, tinabi na po natin for marina, for our maritime sector. 800 million, mga 10 days, 2 linggo. Next question. Sir, Werner Therapy before. Sir, siguro para maintindihan po ng publiko, paano po makakapag-avail or mapapasama yung mga drivers natin sa service contracting program? Meron po tayong ilalabas starting today, no? Actually, tawag po namin dyan onboarding. Wherein, yung ating mga operators, tulad ng natin yan, online po to, no need for any paperwork, file po nila ng mga requisitos na kailangan file, which is basically an application for that they signify their consent to the terms and conditions ng ating service contracting program, which ang highlights po niyan is yung pagbibigay nila discount sa ating mga pasahero. And then yung compliance ng pag-submit, kung wala sa yung GPS, kung wala sa GPS, that they will faithfully, meron silang sign up process dun sa end routes nila, wala sila sa dulo ng pinag-rota, meron silang reaction. Yung proseso, nakalaan sila. So yun lang po, yung online filing system. Tapos, goal na po yan. At sa isa pa, kailangan ulit pala nila yung back out, no? Or e-wallet. Kasi either namin magpaano-paano ng bayan, diretso na po sa kanilang e-wallet or dun sa bank account. Sir, balikan ko lang po yung GPS. Hindi ba ito magiging added cost para sa mga luma or mga traditional jeepney kung uupa pa sila ng GPS? Opo, we understand that, no? Kaya nga kinausap natin as instructed na Secretary Banoy na hindi masyado maging pag-gastos. Dati kasi gano'n na ang ginamit eh. That was the process used before. Kaya kinausap natin yung mga GPS providers na lang nalang mas na 500 bawat buwan. Yun ang kanilang charge kayo rin. Kasi minsan umakyat eh. Ginagamit nila itong pagkakataon para pagkita ng karitagan. So, hindi na naman yung pera rin, pati yung compliance na pag-submit ng mga report. Kasi punto sa amin ni Secretary is 3 to 5 days. No? So, kailangan up-to-date yung mag-report po nila. It helps a lot pag electronic kasi nakatransmit kagad sa amin. As compared to pag-manual, itatransmit pa yan sa LTFRB office, hindi ka ng LTFRB, validate pa yung mga signatures yan. So, medyo mas tedious yung process ng manual. Kaya may hindi kaya po that. We understand the additional cost of 500 pesos a day. Pero mas mapapabilis naman po ang ating kamayan. I'm sorry, a day. A month. 500 pesos a month. Ano mo na yung subsidy yan. Kasi sa isang araw, kaya din na mabawi yung 500 pesos sa isang araw na service contracting. So, If I may just add, no, maybe we can, ganito yung natin, perspektiba natin. Tama po yun, no? Sa tingin natin sa una, karagdagang gastos ba ito sa ating mga pampublikong sasakyan, especially sa traditional jeep. Pero yung 500 nga per month yun. So if we divide it, 500 by 20 days na lang, kasi 540 days, that's 25 pesos per day. So we make sure naman po na matatanggap nila sa kanilang kabayaran na per kilometer is either 30 pesos. So kapag tingnan po natin yung 1 kilometro mo, kumbaga nabayaran mo na yung upa mo sa unang araw para sa GPS mo, masusunod, kita na po. At may matatanggap po silang pamasahe, though discounted naman po. So I think, yun po kung, kaya po encourage them. No? Kasi ang benepisyo naman po dito, mas mapapadali yung kabayaran sa kanila. Kasi hindi na po natin kailangan. Though we have to verify it and validate the payment, mas madali po kasi walang human intervention masyado. Kapag manual po, hindi po natin in the process itself, baka masyadong mahirap na again na corruption and everything. Sir, last na lang siguro. Kasi ang nababanggit po sa slides is the modern jeepney, the traditional and the buses in the UP. Pinag-aaralan din po ba ng DOTR na mapasama sa service contracting yung iba pa po? For example, the taxi, the motorcycle tax, apektado rin po ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Thank you. Baka sa service contracting program po natin, may hirapan po tayo. Remember po, we started our premise, ang prinsipyo po ng service contracting po natin is per ruta.
based on routes. Ang taxi po natin, regular taxi po natin, wala pong ruta. No? Ganun din po pagdating sa ating mga ibang transport modes. TNTS, wala pong ruta. Motorcycle taxi, wala pong ruta. Pero hindi naman po ibig sabihin na wala na pong ibang inisyatibo ang ating gobyerno. Ang sinasabi na po natin ngayon, pagdating naman sa ating service contracting program, ang talaga po makikinabang ay yun yung mga may ruta tulad ng buses, tulad ng mga UB Express, tulad po ng sinasabi natin traditional as a modern shipping po. Hi, sir. Sir, hi, over here. Salima Refran, sir, of GMA. Hi, sir. Opo. Sir, yun nga, you mentioned that it's gonna run for 2 weeks, itong buong service contracting natin. Pero sir, paano po kung lumala pa yung sitwasyon? Kasi ngayon pa lang naman mag-uusap ang Iran at ang US. Volatile pa rin po yung sitwasyon and yung prices sa market. How are you seeing this? Pwede pa ba siyang humaba? Ano po yung nakikita natin? Opo, at yan po yung sinabi natin Pangulo, no, na kailangan paabutin po natin ito hanggang July kung maaari. At humingi na po tayo ng karagdagang pondo po sa Pangulo, sa DTM, sa economic managers natin. At ako naman po ay kampante na ibibigyan ng karagdagang pondo kasi kailangan po talaga natin itong ganitong programa. Napag-usapan na po namin ito. At sabi nga po nila na sa DBM, natusan nga po ng ating Pangulo na hanapan ng pondo. Humingi po kami ng additional 5 billion para lang po mapahaba natin itong programa. And I think we started, right? We wrote already DBM. Ang alam ko let me just step on that. Maririnis ngayong araw. Kasi kailangan namin ilagay din yung mga iba pang ruta, kung ilan yung magiging benepisyo, at saka kung sino makikinabang dito on the 5 billion additional budget that we are requesting.